product. Good morning mga ka-alamaners! Maraming salamat sa inyong mga halik, sa inyong mga yakap, at sa inyong mga selfie. Ngayon, nandito na naman tayo para sa makabuluhan, maka-Pilipino, at maka-impormasyong balitaktakan. Welcome to Kaalaman Vodcast! Kasama natin ngayon ang mga nagagandahan at nagagapuhang mga guest para pag-usapan ang cultural artist na si Joey Ayala. Alright partner, ngayong araw ating alamin ang mga notable works ni Joey Ayala at ang mga influence nito sa ating mga Pilipino. Ako si Kurt Moen Raimundo. At ako naman si Von Ryan Calmerin para sa isa na namang episode ng Kaalaman Vodcast. Ngayon, simulan na natin ang usapan. Partner, kilala mo ba si Joey Ayala? Nako, hindi partner. Sino nga ba si Joey Ayala? Ngayon, alamin muna natin sino nga ba si Joey Ayala. Si Jose Inigo Homer Lacamber Ayala o mas kilala bilang Joey Ayala ay pinanganak noong June 1, 1956. Isa siyang prominenteng Filipino singer-songwriter at Filipino contemporary pop artist na nag-a-advocate at gumagamit ng mga Filipino indigenous sounds and socially curious lyrics. Sa pagdating naman sa kanyang music career, ay kilala siya sa gumagamit ng mga Filipino indigenous instruments sa kanyang mga kanta. Ilan lamang sa mga ginagamit niyang instrumento ay ang 2-strings hegalong at ang 8-piece gong set ng Tiboli tribe, pati na rin ang kulintang sa Maguindanao tribe. Pagdating naman sa mga kanyang kanta, ito ay nakafocus sa mga social issues sa panlipunan. Ilan lamang dito ang mga environmental conservation, social justice, at indigenous rights. Ilan lamang sa mga awards na kanyang napalanunan ay ang Best Traditional Song ng 8 Katya Music Awards, Gawad Durian, pinakamahusay na kanta, Best Music World Performance, Gawad Malayang Pilipino, Philippine Free Press Annual Literary Award, at ang Special Magis Award for Outstanding Alumni. Wow, napakagaling pala na ito si Joey Ayala based on his credentials, ano? But what do you think, guys? Paano niya kaya naipopromote yung Filipino culture based on his mga likhang sining? I think Joey Ayala promotes Filipino culture by mixing the traditional and modern music. Like he uses the native instruments and make them feel modern and relatable. Yes, I agree with that. Kasi what I love Joey Ayala's music is parang natural lang yung dating niya. At saka parang kinikwento niya lang yung about sa nature at saka yung identity natin, mga Filipino. Ikaw naman, Jenalyn, how do you think Joey Ayala's works evoke emotions to his audience? Honestly, Joey Ayala's music really hits different. There is something about the way he blends traditional Filipino instruments with modern elements. Like, sobrang unique ng sound niya, pero ramdam mo yung emotionally powerful din. Like, every performance or song feels like a reminder of who we are and saan tayo galing, ano yung pinaglalaban natin. Kaya, kapag pinapakinggan mo siya, hindi lang siya basta kanta. It becomes this emotional experience. Parang you feel the pride of being Filipino, but also this quite kind of hope na someday more people will appreciate yung beauty ng culture natin. Pero does this artist ba, does he promote positive or controversial messages to their audience? By that case po kasi, Uy, kino pa ako makatoka? Hindi na ako pinabubuksan? Ay, sorry, engage na pala. Excuse me ako. Excuse me. Alam nyo, kayo na ako pa nila yung usapan nyo. Marami akong gustong sabihin. Promise, hindi nyo lang ako pinagbuksan. So, sige. Yung sa tanong mo about sa positive and controversial messages ni Joey Ayala, in my opinion, kasama rin yung opinion ng others, mostly positive siya. Although meron siyang bit of a controversial messaging, for example, yung sa Lupang Hinirang, yung gusto niya, parang may gusto siyang baguhin doon, na parang gusto niya kasing gawing
medyo positive, mas positive daw kumpara sa original. Pero yun lang naman yung mostly controversial about sa kanya. Pero yung mga positive messaging niya, for example, about po sa environment, sa civic duty, tsaka po sa mga responsibilities to fellow men. Especially po sa environmental. Kung alam mo yung tugtog na karaniwang tao, yung mostly about siya sa caring for the environment. So, just for that alone, isa yung positive and moral messages. Kasi kadalasan po sa modern time, kung tingnan na lang natin, diba? Hindi natin pinapansin yung environment. Parang lagi natin silang parang wala lang, parang akala natin kusang magre-regenerate yan or kusang magaganon. Pero sa mga through his messages or to the messages of his music, na-promote niya na kailangan natin maging responsible stewards of nature. So hindi lang naman about sa nature yung kailangan yung pinopromote niya. Pinopromote niya din yung empathy to fellow men. Yung mga satugtog niya, parang yun nga, hindi naman explicitly na yun yung mini-message niya na kailangan natin maging empathy talaga, pero implicitly yun yung mga message ng music niya. At marami pang iba, hindi ko lang maalala yung iba, pero sa patunay na ito na yung talaga mostly positive messages talaga siya. Okay. Welcome to Kaalaman Podcast. Ngayong araw, tayo nagbabalik kasama ang ating mga bagong nagagwapuhang mga guest. Kasama ngayong araw ni Mr. Hold Up to, si Tanya Chinita, at ang nag-iisang pinakamatikas na tito ng Maynila na may-ari ng malaking sabungan sa Santa Cruz, Maynila, si Mr. Tito Badang. At kami nga pala ulit ang inyong mga host. Ako si Kurt Moen Raimundo. At ako si Paul Ryan Calvin. Nagbabalik para sa episode ng Kaalaman Podcast. And para simula ng episode natin today, Mr. Eddie Wow, ano nga ulit yung mga napag-usapan natin at tinalakay noong nakaraang episode patungkol kay Mr. Joey Ayala? Noong nakaraang episode, ating inalam sino nga ba si Joey Ayala? At ano nga ba ang naiambag niya at natulong niya sa kanyang mga audience sa mamagitan ng emotional, cultural at moral aspect? Tama. Patungkol nga pala dun kay Joey Ayala. Ano nga ulit yung mga moral values na ina-emphasize sa kanyang mga likhang sining at musika? Any thoughts about you guys? Si Tito Badang na ang sasagot dyan. Alam mo ba si Joey Ayala, hindi lang siya basta musikero. Marami siyang mga kanta na nagbibigay ng magagandang aral. At ramdam mo yung puso sa bawat isa. Kagaya na lang ng kanta niya ng Karaniwang Tao. Napakaganda ng mensahe nun. Parang yung sinasabi, "Uy, gising! Yung mga ginagawa natin sa paligid ay may epekto yan." Doon pa lang, tinuturuan niya na tayo na pahalagahan yung mga kalikasan natin. At nasa atin kung aalagaan natin yon o hayaan natin masira. At saka meron pa yung kanta niya na Bathala na nakapokus sa spirituality, na nagre-remind sa atin na magpasalamat tayo sa mga biyayang natatanggap natin at huwag tayo masyadong mahulog sa mga pansamantalang kasiyahan. Kaya kung iisipin mo, si Joey Ayala hindi lang basta gumagawa ng music, kundi tinuturuan niya rin tayo paano maging mabuting tao. Ano-ano nga ba ang mga traditions, values, at mga themes na makikita sa work ni Joey Ayala? Si Joey Ayala kasi nag-i-stand out yung music niya dahil magkahalo yung traditional at saka modern music. Tapos pinapakita niya rin dito yung heritage at saka community natin. Tapos gumagamit din siya ng indigenous instruments which is yung hegalo. Curious lang ako ito bang, mga gawa ba ni Joey Ayala? May kitaan ba natin ito ng mga tema na kagaya ng pagmamahal, identidad, tapos pagsubok, o kaya naman patungkol sa pag-asa? Patungkol sa pag-asa. Siguro, masasabi ko yung kanta niyang Padayon, kung alam mo, may kanta siyang Padayon, ay yung mga pagbangon. Tapos kung sa pagmamahal naman, may kanta siyang Mirasol.
tungkol sa, ayun nga, mga Pinay na kababaihan. Pero karamihan ng kanta niya tungkol talaga sa mga kalikasan. Ayun. Pero, I think, hindi naman siya, ganun kalalim kung titignan mo. Kasi, I can say, para sa akin na si Joey Ayala is like, overrated, parang ganun. Overrated siya. Kasi kung mapapansin mo, yung mga tema niya, hindi siya talaga purong maka-Pilipino, parang sinuksok lang, parang pinit lang, parang maging maka-Pilipino. Yung katulad niyan, yung instrument niya, kadalasan ginagamit niya is actually yung acoustic guitar. Hindi naman talaga yung indigenous na nilalagyan lang nila ng sustain na sound para tuloy-tuloy. Yung mga modern na mapapansin natin ngayon sa Ben and Ben, sa Muni Muni. Actually, nagko-coach siya minsan sa bandang Muni Muni kung alam niyo yun. So, I can say na hindi siya, nakikita natin yung mga tema, pero karamihan doon, parang galing din sa labas. Parang mga budismo nga yung mga imbis na pangkatutubo. Alam mo yun, parang may pagka-Buddhism yung mga tema niya. Tulad nung may kanta siya ng magkabilaan, parang yung balance na tema ng Buddhismo ay yung kadalasang makikita mo sa kanya, yung pagmamahal sa kalikasan. Mga tema ng ng mga Asian theme siya, pero hindi siya ganun ka maka-Pilipino kung mapapansin mo. Andun yung mga tema, naniniwala ako. Pero ayun nga, hindi siya ganun, hindi ko masasabing talagang sa kanya lang yung authentic na sa kanya mo lang makikita. Hello, ako nga pala si Mark Sackingbird at gusto ko lang, sa conclusion natin, gusto ko lang naman balikan natin yung mga sinabi ng ating mga panauhin kanina. At unang-unang naalala ko ay maraming mga magagandang ambag sa kultura at Pilipinas si Joey Ayala, pati na rin yung mga nagawa niyang mga hindi ganun kaganda. Andito nga pala si Maria Limasawa upang talakayin yung mga nabanggit ng panauhin natin kanina. So tulad nga ng sinabi kanina, popular si Joey Ayala. Tulad ng sinabi ni Tito Badang na ating guest ay tumatalakay sa cultural crisis and indigenous culture yung mga sinulat niya. Isa na dito, o kabilang na dito, yung karaniwang tao, na kung saan lahat naman tayo is parang umaayon lang din sa panahon at tulad ng isang kung paano i-identify ang isang tao, karaniwan lang ito. At isa pa, ang kanta niya din na Papel. Yung Papel na kanta niya is tumatalakay naman sa kung paano dumadaloy ang papel. Sa simula't simula at hanggang sa kung paano dumadaloy sa mismong tao at hanggang sa katapusan na ang papel ay mahalaga, na ang papel sa buhay at ang pagiging papel sa buhay ay mahalaga. Kagaya ng mga nabinggit kanina, maraming mga katangian na maganda o mga naambag si Joey Ayala sa industriya at sa Pilipinas sa literature ng Pilipinas. At isa sa narito is yung pinakasikat niyang kanta na Karaniwang Tao. Well, dito natin makikita na yung mga karaniwang tao ay hindi lang naman makikita sa Pilipinas. Meron din sa ibang bansa, kagaya ng kanta ng Korea, ng Super Junior na Mr. Simple. Doon natin makikita na ang pagiging karaniwang tao ay universal sa Pilipinas, sa buong mundo. At iyon, cultural appropriation lang yung ginawa ni Joey Ayala. Inangkop niya yung ganong ideya, konsepto at ginamit niya sa Pilipinas. Isa pa dito sa mga nabanggit kanina is yung pagiging isa pa dito sa mga nabanggit kanina is yung pakikipag-collab niya sa mga modern popular artists na dito, kagaya ng ni Glock 9 na yung kanta nilang Papel ay ginamit niya yung platform ng mga bagong artists ngayon na sikat para ipakita or yung mensahe niya sa maraming tao gamit yung mainstream media. At dito na nga nagtatapos ang isa na namang makabuluhan, maka-impormasyon, at magka-Pilipinong balitaktakan. Mga ka-alamaners, maraming salamat sa inyong mga halik, sa inyong mga yakap, at sa inyong mga pa-selfie. At kami na ngayon magpapaalam mula dito sa podcast ng bayan, ang Kaalaman Podcast.